Yan, isang magpagpalang gabi po sa bawat sa atin muli mga ka-vlogger, mga kapatid, kaibigan. Muli ako po ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla at lubos po ako nagpupuri, papasalamat po sa inyo sa mga oras na ito na tayo po muli ngayong gabi ay magkakasama-sama upang magpapatuloy po sa atin pong 10 days of prayer. And praise God po mga ka-vlogger, mga kapatid, kaibigan, sapagkat tayo po ay nasa pangatlong gabi na po. Purihin po natin ang Diyos. At sa mga makakapasok po dito po sa atin pong live, welcome po sa inyo. Purihin natin at pasalamatan ng Panginoon. Siguro at this time hindi ko po kayo masyadong ma-shout out kasi tayo po ay para yung atin pong pag-aaral po ay dire-diretso po siya. At sa mga makakapasok din po, happy Vesper po sa bawat isa sa inyo. Welcome po sa inyo, or should I say happy Sabbath po sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang Diyos dahil tayo po ngayon ay magpapatuloy na sa pag-aaral po sa atin pong 10 days of prayer. At maganda po ang atin pong pag-aaralan, gaya ng ating topic po ng pangbuong 10 days ay but when you pray, kapag kayo ay nananalangin. At nandito na po tayo nga po sa day 3 na ang pamagat po ay maging spesipiko. Ayan, maganda po ang ating pag-aaralan ngayon. Ngunit bago po tayo mag-aaral po mga kapatid, ay tayo po muna ay sumandalin niyo po sapagkat ang ating oras ay lumalalim na. Para bukas po ay tayo po ay maging maayos po ang pagsamba natin sa ating pong Panginoon. So tayo po muna ay sumandalin niyo po para po sa ating pong panalangin. Ayan, tayo po ay manalangin. Banal at dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po inyong samahan sa amin pong pangatlong gabi na pag-aaral ng mga salita dito po sa amin pong 10 days of prayer. Thank you po dahil sa mga oras na ito kami po muli magkakasama-sama upang patuloy na pag-aralan po ang inyong pong mga salita. Mangyari nawa na ang Banal na Espiritu ang siya manguna sa amin. Patnubahan niyo po kami sa amin pong pag-aaral sa gabing ito. Maasa po kami na ikaw pong manguna sa amin. Ito po ang aming hiling sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ayan, maraming salamat po sa inyo pong pagdalo ngayong gabi. Happy Vesper po mga kapatid. Purihin po natin ang Diyos sapagkat tayo po magpapatuloy na sa atin pong pag-aaral. At shout out po sa lahat po ng mga kapasok po dito po sa atin pong live. Tayo magpapatuloy na sa ating pong 10 days of prayer na ang pamagat po ay but when you pray. At ang pangatlong gabi po natin pag-aaralan po ngayon ay maging espesipiko. Ang ating pong susing talata po mga kapatid, buklatin po ang inyong banal na kasulatan. Ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Mateo chapter 6 verse 7 and 8. Ito ang pagkasabi. Basahin po natin mga kapatid. Chapter 6 verse 7 and 8 ng Mateo. Ang sabi po dito, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Verse 8, huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam ng inyong Ama ang mga bagay na iyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Ayan, sa talata pa lang po mga kapatid, napakaganda po ng talata na atin pong binasa dito sa Mateo chapter 6 verse 7 and 8. Sa title, konektado po siya doon na maging espesipiko. Alam niyo po, kailangan po nating manalangin ng espesipiko sa buhay natin. Hindi ko alam kung ganun ba kayo mag-pray, pero sa amin pong mag-asawa, sa akin na lang personal, nagpe-pray po ako na talagang specific po siya. Halimbawa, meron po akong mga kahilingan. Depende po yan kung anong klase ang iyong kahilingan. So, gusto ng Diyos na yung talagang detalyado na ito yung mga gusto ko. Halimbawa, meron kang gustong ipanalangin na may sakit. Specific, sino ba yun? At saka, meron kang gusto ng mga bagay na kung saan gusto mong ipagpipray siya. Specific, lalo na kung ang iyong panalangin ay alam mong urgent at talagang kailangan na kailangan. Dito po, ang atin pong writer na si Pavel Gola, si Dr. Pavel Gola, siya po ay nagsulat tungkol po sa karanasan ng kanyang anak na ang pangalan po ng kanyang anak ay si Ovidio. Itong si Ovidio po mga kapatid ay nagpatayo po ng bahay. At sa pagpapatayo niya ng bahay, bago pala siya nagpatayo ng bahay ay bumili po siya ng isang bahay muna nasira-sira na. Ngayon, kailangan niya na itong i-renovate. Ang problema ay medyo, siyempre, sa ibang bansa, medyo may kalakihan po ang babayaran. Ito po ang pagkasabi niya dito.
Kailangan niya itong ipaayos at palakihin upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ganun pa man, ang presyo ng materyales ay tumaas ng malaki. Madalas siyang banggitin na malamang ay hindi niya matatapos ang paggawa dahil sa kakulangan ng pondo. So, medyo malaki-laki po talaga ang gastusin. Bale, alam niyo po, pag nagpaayos po ng bahay na sira, para kararing nagpaayos na binabago mo siya, nagkakataon lang na yung may mga ibang parts doon na kahit paano makakabawas-bawas ka kaya sa magpapatayo ka talaga ng bagong bahay. So yun po ang problema ng kanyang anak. Ito pong ating message ngayon, ikli lang po siya mga kapatid. Actually mga kapatid, ang problema ng kanyang anak, naghahanap po siya ng yung mga magtatrabaho sa kanyang bahay. Ngayon, kailangan po may maghukay doon sa itatayong mga poste at namumblema siya at palagi niyang sinasabi. Siguro, sinasabi niya siguro sa dito kay Dr. Pavel Gola. Sabi niya, siguro dad, kaya tayo, matapos to kasi ang mahal kasi. Tapos, problema ako kung saan ako makakahanap ng pondo nito. So, yun po. Ngayon, habang naririnig yun ng kanyang tatay, sabi niya, bakit di mo subukang manalangin? Bakit di mo subukang mag-pray sa Panginoon? Ngayon, sa sagot ng anak niya, be-pray naman ako sa pangkalahatan. Pinag-pray niya na sana maayos magawa yung bahay. Parang gano'n. Mostly tayo, ganun din daw po tayo mananalangin. Kaya, kung atin pong uunawain, ay talagang sinabi po dito ng atin pong writer na si Dr. Pavel. Sabi po niya dito ay huwag kang pumunta sa Diyos at magsabi ng Panginoon, iligtas mo ang aking mga kapitbahay. Sa halip, maaari mong sabihin, Ama ko, mamagitan ka para sa aking kapitbahay na kung sino man yung gusto mong pangalan. At sabihin mo daw na pakihipo ang kanyang puso. Bigyan mo rin ako ng karunungan at pagkakataon upang makipagkaibigan sa kanya at dalhin sa kanya ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Totoo po yun. Bilang tayo ng mga Kristiyano, dapat specific. Hindi mo pwedeng, Panginoon, ay inyo pong tulungan ang aking mga kapitbahay. Sino doon na kapitbahay? So, specific. Bigyan mo ng pangalan, kumari buong full name po, pangalan, apelyido, ganun. Tapos, ano bang gusto mong mangyari? Sabi pa nga po niya dito, kung inyo pong babasahin yung Marcos chapter 10 verse 47, yung paghingi ni Bartimeo sa Panginoong Hesus ng tulong, sabi niya, sumigaw siya, ikaw, O Jesus, ikaw na anak ni David. Yan, sabi niya, mahabag ka sa akin. Iyon ay isang pagkalahatang kahilingan. Mahabag ka sa akin. Kung ang Panginoong Hesus ang kausap mo, sabi ng Panginoong Hesus dito, sabi niya dito sa talatang 51, tinanong siya ni Jesus na maging tiyak, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? So, nagigets niyo siguro ang ibig sabihin ng message ni Dr. Gola na kung saan pag nakikipag-usap tayo sa Diyos, alam ng Diyos ang iyong pangangailangan, pero gusto ng Diyos na linawin mo ano bang gusto mo. Kaya sabi niya dito ay ano bang ibig mong gusto kong gawin sa iyo? Sabi ng Panginoon Hesus doon doon sa humihingi sa kanya na si Bartimeo. Sumagot si Bartimeo, Rabuni, natanggapin ang aking paningin. Sa palagay ba ninyo, di ba alam ng Panginoong Hesus na bulag siya? Kaya yung sinasabing mahabag ka sa akin, depende yun. Pwede sabihin ng Panginoong Hesus, oo, alam ko naman pangailangan mo, gusto mo? Pagkain ba? Ano bang gusto mo? Makalakad ka ba? Makakita ka ba? Makadinig ka ba? Puntahan ka ba ng pamilya mo? Ganun ang Diyos . So dito, malinaw na gusto ng Diyos na galing mismo sa iyong bibig, ano ba yung kagustuhan mo? Kaya sinabi nun nito ni Bartimeo, sabi niya, ay gusto ko pong makakita. Ayan. So malinaw po. Kaya sabi niya dito, kung atin pong babalikan, yung kwento po sa anak ni Dr. Pavel po, sabi po niya dito, nagsimula ng manalangin ng partikular daw ang kanyang anak. Hiningi niya sa Diyos na tulungan siyang makahanap ng grupo na maghuhukay para sa pundasyon ng bahay. Sinimulan niyang maghanap, ngunit ang lahat ng mga kupunan na kanyang kinausap ay fully booked na sa mga susunod na buwan. At
napakamamahal ng presyo. Imaginein mo, sabi dito, $18,000 yung isang grupo, yung isa naman pong grupo ay umabot po ng $22,000. Sabi pa nga po dito, sa wakas, nagawa niyang makipagpresyuhan na meron siyang nakausap na mas mababa doon sa 18 at 22, itong $16,000 at dumating sa susunod na linggo para maghukay. So next week pa lang. So dumating ang pinuno ng kupunan, dumating naman sila, ngunit wala daw dumating na mabibigat na gamit kasi sa ibang bansa may mga panghukay talaga ng mga machine. So hindi po siya dumating makatapos, naghintay ng buong umaga na wala na ng pasensya yung parang pinaka-kontraktor na tao, mga nagdadala ng mga tauhan. Sa madalit sabi, ay sinabi niya hindi na siya makababalik sa loob ng 3 buwan at umalis. Yun, dismaya yung anak ni Pastor ni Dr. Pabel, na kung saan nadismaya talaga siya ang anak ni Pastor Pabel Gola. So sa pagkadismaya niya, parang alam niyo, bilang tayo mga tao lang din naman tayo, pinanghihinaan ng loob, ayaw na natin, So sa madalit sabi ay matindi ang kanyang yung pagkadismaya ng kanyang anak. At sabi po dito sa kwento ko, sa wakas hiningi ni Ovidio, ang pangalan ng anak kasi po ni Dr. Pabel Gola ay Ovidio po. Sabi niya dito ay humingi siya ng isang kupunan sa Diyos na maghukay ng mas mabilis at sa abot kayang presyo. Pagkatapos ng kanyang panalangin, alam niyo, ito yung napakagandang karanasan ng kanyang anak, na kung saan sa kanyang patutuo ng kanyang ni Dr. Pabel Gola, na yung nangyari sa kanyang anak po ay after mo mag-pray, specific, Panginoon, magbigay po kayo ng grupo na mas mababa ang presyo, at the same time, yung mabilis po na magawa yung pagpapatayo na or pagpapaayos ng bahay na luma. Kaya sa madalit sabi dito, after daw ng panalangin niya, lumapit yung kanyang kapitbahay. Sabi ng kanyang kapitbahay, kumusta ka na ba? Sabi niya. Sagot naman ito ni Ovidio, na anak ni Dr. Pabel Gola. Sabi niya, ayos lang, naghahanap ako ng kupunan na maghukay para sa pundasyon ng aking bahay. Sagot ng kapitbahay, well, sabi niya, may kupunan akong naghukay para sa aking bahay ngayon. Subukan mong tanungin sila. Baka magawa rin nila ang sayo, sabi niya. So, sa tuwa ng anak ni Dr. Pabel Gola, itong si Ovidio, iniwan niya agad yung kanyang kausap, tapos tumakbo doon sa parang pinaka-group, leader ng grupo. At sabi niya dito, nagtanong agad siya sa kupunan, pwede bang after ninyo dyan, ito naman aking bahay, pundasyon lang naman ang kailangan ko, maghuhukay lang. At saka wala kasi akong sapat na pera. Naging totoo din siya dun sa kanyang kausap. Abay, alam niyo po ang sagot ng pinuno ng kupunan? Dahil nandito na kami, sabi niya, at dala na namin ang mabibigat na kagamitan, ibig sabihin yung mga heavy equipment doon na pwedeng mga high-tech kasi sa ibang bansa. Sabi niya, mga mabibigat na kagamitan, matapos namin dito, maaari namin gawin ang trabaho mo. Sabi niya, after namin dito, kapitbahay lang naman kayo, gagawin na namin agad yan. Ganda, Tapos sabi niya dito, sabi niya dito, ang pinakamagandang pa dito, nanghingi si Ovidio, itong anak ni Pastor Pabel Gola, ni Dr. Pabel Gola, sabi niya, pwede bang ibigyan mo ako ng estimate? Baka kasi pag naghukay ko, mahal naman masyado. Alam niyo po, pagkatapos suriin ng pinuno ng grupo, yung leader ng grupo sa manghukay, sabi niya, gawin ko ito para sa $2,500. Imagine mo yun. Yung 18,000, yung 22,000, bigla na lang, merong nga mas pinakamababa, $16,000. Pero biglang bumaba ng $2,500. Amen po mga kapatid. Ang galing, parang ako mismo sa akin sarili na nakikinig sa message na ito, parang nagulat din ako na grabe. Ang galing ng talagang hindi dahil sa panalangin mo, pero dahil nagsusumamo ka sa Diyos, talagang ang Diyos ang galing ng kanyang ng pagkasagot niya. Imagine mo yung baba na hiningi niya. Sabi nun, anong saya na nakita ni Ovidio na inihanda na ng Diyos ang sagot at hinintay na lamang na hilingin niya ito. Totoo yun. Imagine mo, matagal na siya nagpipray, meron palang pinapagawa doon sa kapitbahay, tapos yung kapitbahay, sinabihan siya.
imagine mo yung pag-pray mo, sabi ng Panginoon, dyan, nakaprepare na yan. Ano po? Kaya sa totoo lang, sabi po dito, ang panalangin ay ang pagbubukas sa puso sa Diyos, sa pagkikipag-usap sa isang kaibigan. Ano po? Tinatawag ka ng Diyos na magkaroon ng bukas na pag-uusap sa Kanya upang iharap ang iyong mga pangangailangan at malinaw na spesipikong paraan. Nais niyang magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya at asahan ang isang sagot batay sa Kanyang pag-ibig, karunungan at mga pangako. Tutugon siya sa Kanyang oras at paraan. Ngunit kung may maghihintay sa Kanya nang may pananampalataya, malalaman mong ang Kanyang sagot ay pinakamahusay na sagot. Amen? Opo. Ang ganda ng message na binigay ko sa atin ngayong gabi, mga kapatid, na ito po ay nagsilbing paalala po sa bawat isa sa atin na ang panalangin talaga ay napaka-epektibo. At sa panalangin, hindi naman palagi, kundi may panalangin talaga na kailangan mong i-specific siya o isa-isahin o linawin mo sa Diyos kung ano ba talaga yung kagustuhan mo. Hindi naman rin yung tama na magpipray ka tapos sa iyong prayer po doon ay ang gusto mong mangyari ay, halimbawa, magpipray ka sa pagkain, isa-isahin mo pa yung mga pansahog, mga gulay, mga itong kanin, itong sinumang nagsaing. Hindi ganon. Bali may mga dapat specific na kailangan talaga siyang i-specific mo. Kagaya nga nung, Panginoon, pagalingin mo ako. Ano po? Ni Bartimeo sabi, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Sabi ng Panginoon, anong gusto mong kagalingan? O, tulungan mo ako. Anong gusto mong tulong? Ganun ba? Panginoon, gusto ko pong magpatayo ng bahay. Anong kailangan mo kung magpapatayo ka ng bahay? Panginoon, gusto ko pong tulungan mo itong aking kapitbahay. Anong kailangan ng kapitbahay mo? Anong nakita mo? Ganun ang Diyos. Hindi dahil gusto na, alam naman ang Diyos ang lahat eh. Pero gusto ng Diyos na madama niya sa iyong sarili na ikaw mismo, alam mo yung kailangan. Meron yung Panginoon, bigyan niyo po ako ng sasakyan. Anong klase ng sasakyan? Aeroplano ba? Wala kang airport. gusto ko pong magkaroon ng kotse. Wala kang parkingan. Baka doon lang yun sa labas ng kalsada milalagay. Mahuli ka pa, mas doble pang gastos mo. Wala kang ang panggas na, ganun. So, ganun po ang Panginoon. Alam niyo po, ito, experience ko na lang. Ito yung pinakasimple ko na experience na karanasan ko sa buhay. Galing po ako sa hospital noon, last year lang, yung year 2024, bago magtapos yung year 2024, na-hospital po ako, mga kapatid. At nag-pray po talaga ako. Sabi ko, Panginoon, ito kasing aming bagong tinirhan na church, which is mission group pa lang po siya. Hindi pa po siya talaga organized church. Nagpe-pray po ako na, kasi galing pa ako sa sakit, na bumaba po yung aking dugo, naging 5 na lang siya. At ikaw mamatay nun. Parang nag-aalala ako sa paligid kasi sobrang sukal na. Yung pinalitan namin na missionary, mababait naman yun, pero may mga part na hindi niya nalinis. Kaya sabi ko, paano kaya ito, Panginoon? Naawa naman ako sa asawa ko kasi yung asawa ko naman, di naman sanay yan sa, siyempre, galing siya sa trabaho na hindi naman talaga sanay siya sa kababae, sa mga madadawag na kung paano niya didiskartehin niya, ganun-ganun lang naman yung grass cutter niyang alam. Kaya ako sabi ko, sige, Panginoon, bigyan mo lang ako ng maayos lang. Kasi pag nagtrabaho ako nun, dahil galing hospital, nagbabawi pa lang yung katawan, na kapag yung ganun na lang din na grass cutter ang gamit ko, yung mano-mano na parang gunting, nakakaano lang ako ng ilang ganun, hinihingal ako at hirap na hirap ako huminga. Sabi ko ba naman ito, Panginoon, sana, Tapos, ayun, trabaho. Hindi ko sukat akalain, mga kapatid, na the more na nag-work ako, nagsisirculate ng maayos yung aking katawan, pero nagpipray ako, sana, Panginoon, kasi malawak yung area, sana po, Panginoon, magkaroon po talaga ako ng yung gamit dito na matalim at saka the same time mabilis para hindi po maubos yung time ko sa paglinis, the same time makapagdalaw-dalaw na po kami. Sa totoo lang, mga kapatid, nangyari po talaga siya, meron kasi kaming grupo na sabihin na namin may sponsor. Naawa din po yung sponsor. I hope na mabasa dito ng sponsor. Mapakinggan din po niya ito. Naawa siguro siya dahil nalilinis. Bumili talaga siya ng grass cutter. At nung nabili yung grass cutter, di mas madali ko siya ngayong nag-grass cutter talaga. Yung makina po talaga. So, sa madalit sabi, napatunayan ko sa sarili ko na pag humingi ka sa Diyos,
Specific siya na pagkasabi ko, Panginoon. Sumagi din sa isip ko yun na, kung pwede sana, meron lang akong grass cutter. Inaano ko na yung asawa ko, mahal ko, bawasan kayo natin yung stipend natin, bilhin natin yung grass cutter. Kasi meron mga nakita rito, tig 2.5 lang, pinakamataas, 3.5, ganun. Ay sabi ng asawa ko, mahal ko, kung babawasan pa natin yan, ay baka hindi tayo sasapatin sa isang buwan. Magutom tayo, syempre bibilhan mo pa yan ng oil at saka gas pa. So, to make the long story short mga kapatid, dahil nakita ng Diyos na yun ay yung kailangan, dahil nakita ng Diyos na urgent siya, dahil nakita ng Diyos na ginagawa mo lang yun, hindi para sa iyong sarili, kundi para din sa ikaayos din. At siyempre makakapaglalaw-dalaw na rin po kami. Talagang ang Diyos dumidinig ng mga panalangin. At yun ang isa sana, parang patunay ko sa inyo na ang panalangin kapag in-specific mo yun sa Panginoon, ibibigay niya at ibibigay niya po yan dahil nakikita niya kailangan. Sa atin pong mga buhay, ang Diyos nananawagan sa atin. Yes, totoong mga panalangin ng mga Seventh-day Adventists. Amen? Opo, totoo po yun. Pero minsan ang ating panalangin, ang panawagan naman ng Diyos sa atin, kailangan nating i-specific siya nang sa ganun na magiging malinaw sa iyo na ikaw mismo nakaka-realize na, oo nga naman, ito nga pala naman yung gusto ng Panginoon. Ano po? Ang Diyos kasi ayaw niya yung makalat na tao. Hindi lang sa gamit, kundi kahit sa panalangin niya. Minsan, Panginoon, nagsimula ka sa pagalingin niyo po si ganito, tapos tatalon ka, Panginoon, gusto ko magkaroon ng ganito, tapos Panginoon, nandun na naman sa, Panginoon, gusto ko rin gumaling si ganito. Alam mo yung mga nagkahalo-halo na. Ibig sabihin specific, kung mga may sakit ang ipapanalangin, ganito. After nyan, lipat ka sa ganito. Panginoon, gusto ko pong ang aking mga mahal sa buhay na hindi ko pa kapananampalataya ay makasama din namin sila sa panampalataya. Ganon, hindi po yung tumalon ka sa ganito, malon ka sa ganito, ganon po. Nais po ng Diyos na nagiging malinaw po ang atin pong pananalangin po sa Kanya nang sa ganon, makita ng Diyos na ikaw talaga ay sincere sa iyong prayer. Sincere sa iyong nais mangyari. Ano po? At walang imposible sa Diyos. Ikaw may naghahanap ng trabaho ngayon, specific mo. Ikaw may merong karamdaman ngayon, specific mo sa Kanya. Ikaw ba ay merong problema ngayon na mabigat na pinagdadaanan, may mga babayaran ka, ng mga, hindi naman tayo natusang mag-utang, pero siyempre bilang tao, hindi may iwasan yun, mga ganun. Ikaw ba ay merong pasanin o bigat na dinadala ngayon? Ilapit mo yan sa Diyos. Wala pong imposible sa Kanya na yung mga bagay na yan ay bibigay po niya sa bawat sa atin. Ngayong gabi, nananawagan ang Panginoon sa bawat sa atin na dapat ang ating mga buhay ay maging specific sa panalangin sa Kanya sapagkat siya din naman ay willing. Imagine mo yun yung sa anak ka ni si Ovidio na anak ni Pastor Pabel Gola, Dr. Pabel Gola, ay hindi niya sukat akalain na yung kanya palang kahilingan na sa tabi lang inihanda na ng Diyos. Ganon din po sa about sa atin. Last po mga kapatid, na testimony ko po sa inyo bago po tayo mag-pray. Ito po yung nangyari sa akin nung nasa Philippine Frontier Mission ako. Namblema ako nun kasi every church, wala akong sapatos na pang church yung, siyempre alam naman natin yung, wala namang masama magsuot ng rubber kung walang-wala talaga. Yan, nahihiya ako. Ito totoo ha, natatouch ako sa sarili ko, naiiyak ako kasi tinitingnan ko pag nag-church yung mga kasama kong missionary, dahil galing akong Mindanao, alam mo naman, galing akong, may nagbabagong buhay pa lang, wala kang sapat na mga pan-church. Pag ni-church ako na, hindi naman sa naiingit, pero nangangarap din sana, magkaroon man lang ako ng shoes talaga na, hindi man balat, kundi yung pang-church talaga siya, pang-formal na pang-suot sa church. Alam niyo po, biglang nagsabing kuya ko, after nun, nandun pa yung mga kuya ko, ibang mga missionary, bigla siyang sabi, may sapatos ng tol na, na balat siyang sapatos tol, maganda yun. Luma na siya, pero pwede yun. Anuan mo lang, barsan mo lang, shinean mo lang, gaganda na yun. So, yung binigay sa akin, tungto ako kasi brown siya na shoes, tapos, maganda pa talaga, malikabok nga lang. So, shine ko yun, nilinis ko yun, tapos, basta ganun. Tapos yun, natuwa na ako. Tapos, ang pinatuwa ko pa, saktong-sakto sa akin pa. Umiyak pa nga ako sa kuya ko. Kuya, baka meron pa niyang extra na sapatos. Sabi niya, tol, wala. Pero na-realize niya, naalala nga niya na, meron nga doon, tol. Ganun. So, sabi niya, tingnan mo, tol, yung iniyak mo sa Panginoon. Imagine mo, ang tagal na na-stop niyan. Marami nang pinagbigyan yan, ayaw lang tanggapin. Imagine mo, ini-stock pala yan ng Panginoon dyan para pagdating mo, ikaw ang gagamit. Simple lang siya. Pero nakita at appreciate nyo na ganun ang Diyos.
May mga bagay tayo na gusto na mangyari sa ating buhay. Specific mo lang nasabihin sa Panginoon. At nakikita niya Diyos ano pangailangan. Kaya, gusto ko rin maranasan ng bawat isa sa atin yan. Gusto rin ng nag-message sa atin yan ni Pastor Pavel Golda na maranasan din natin na gano'n. Specific mo lang nasabihin sa Panginoon. Naniniwala ako, bibigay niya yan sa bawat isa sa atin. Bago po tayo magtatapos mga kapatid, tayo po muna sumandaling niyo ko para po sa panalangin. Banal at dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakaganda po ng mensahe po ni Pastor Pavel Golda ngayon na nagpapaalala sa amin na dapat specific po kaming lumapit sa inyo sa pamagitan ng pananalangin. Kaya pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa isang mensaheng ito na kinakailangan magtiwala lamang kami sa inyo. Amang banal kung tutuusin, isa-isahin man namin ngayon gabi, hindi po sapat ang oras namin. Pero batid niyo po sa puso't isipan ng nakikinig at nanonood sa mga oras na ito na alam niyo ang pangailangan. Tatahimik po ako ng panandalian, Ama, hindi para tapusin ang aking panalangin, kundi bibigyan ko ng mga ilang minuto na manalangin ang bawat sa amin na may katahimikan dito sa amin pong live sa Facebook. At mananalangin po tayo mga kapatid, specific kung anong inyong kahilingan sa mga oras na ito. Base po sa inyong mga pangailangan o anuman ang inyong nais na kausapin at nasabihin sa Diyos, sabihin niyo po ito. At hintayin po natin at panampalatayaan po natin, ito'y ipagkakalob sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Kaya man narito po, tatahimik po kami ng mga ilang minuto at amin pong pagbubulay-bulayan ang inyong pong nais sa bawat sa amin. Amang banal, narito po kami, nagtatapos po sa aming panalangin. Ano man yung kahilingan ng mga kapatid sa mga oras na ito, lalo tigit sa mga nakikinig at nanonood dito sa amin sa online, ikaw po, Ama, ang magtugon po sa kanila. Maasa po kami, hindi niyo po sila pababayaan. Gabayan niyo po sila at patnubayan at mangyari nawa na ang kanilang kahilingan niyo pong tutugunan. Salamat po Diyos sa paninig sa panalangin. Pananampalatayaan po namin yun na dininig ang lahat na ito sapagkat lahat na ito aming hiling. Hindi sa aming karapatan, kundi nihiling namin lahat na ito sa makapangyarihang pangalan pang Jesus. Amen. So yan po mga ka-vlogger, mga kapatid, kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagkikinig at panonood sa mga oras na ito. Mangyari nawa na panampalatayaan na natin yung ating pong mga panalangin at dapat may isa kabuhayan talaga natin yung mga mapanalanginin ng mga tao at specific po ang ating pong makahilingan minsan sa ating Panginoon. So maraming salamat po, shout out po sa lahat po ng mga nakikinig na nanonood sa mga oras na ito. Nawa pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po kayong magtumibay sa pananampalataya. Bukas po, sama-sama po muli tayo sa ganitong oras, alas 6, at patuloy po tayo sa 10 days of prayer. Ano po? But when you pray. Ayan. At happy Sabbath po sa bawat sa atin. Mag-ingat po kayo at bukas sama-sama po tayong sasamba po sa ating Panginoon din sa araw ng Sabbath. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Ako po ito sa ka-vlogger, Brother Joel Padilla. Nag-iwan po sa inyo ng isang kasabihan. Ang pananalangin sa Panginoong Hesus ay kailangan pananampalatayaan itong lubos sapagkat Kanya itong didinggin at ibibigay sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Happy Sabbath po. Signing out po tayo. Bye-bye po. Ingat po. God bless po.